Record na record, nasa CCMS eh. Hindi naman hindi pinabli, sikreto na. At saka yung kaka-interview mo sa media, yun ang nagbibigay ng puwersa o efficacy doon sa desisyon. Hindi po yun. Papogi. Sukat na ang desisyon po ay dumaan sa proseso at na-record ng tama. At tinignan ng record. Pinindot mong ganyan, nandun talaga. Tapos na yun. Walang sikreto doon. Yes. Tapos na yun. Walang sikreto doon. Yes. Pahiya si... Nandun ako, nagtalo na naman kami. Kasi tinatanong niya yung karap ng media eh. Okay ba, alam niyo ba na na-dismiss? Mga batang media ata hindi rin po namin alam eh. Na na-dismiss pala yung kaso. Yun mo talaga. Bakit requirement po ba yung nalaman ng media? Alright, what's up mga kayon? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV para sa issue ng bayan nating pag-usapan Hit Music. Papasok na mga suke, dito live ulit tayo Monday, October 27, araw ng Lunes sa Pilipinas. Joe Malone TV, issue ng bayan, ating pag-usapan. Tunay na balita, walang kinakampihan, sumasalamin sa katotohanan lamang para sa mamamayan. Totoo ang laban, hindi puro drama, di rin chismis. Grabe na nangyayari dito sa atin, no? Diyos ko naman, Santissima, Santa Maria, Santa Ana, Santa Elena, Santa Monica. May Diyos ko. halaga sa solusyon. laging alerto, mapagmatsyag, truth ang hanap, di kami natitinag. Walang palusot, walang dayaan, Tunay ang serbisyo, diretsong usapan. Malapit nang matapos yung Studio 69. Lilipat tayo doon, hindi na green screen ang background natin. Pinapa-renovate kasi natin at konting-konti na lang, aandar na, naka-order na ako ng long table na patungan ng ating camera. Totoo Ang laban, walang kulay, walang kampi. Balita, talakayan, katotohanan. Para sa bayan, isang magandang umaga, hapon o gabi sa inyo lahat. Mga kayon, syempre mega love shoutout sa lahat ng mga members natin dito sa Joe Malone TV. Walang iba kundi si Sir J.U. Production, si Ma'am Lorna Tubera, Sir Larry Florinda Dacumos, Paulos Lutong Bahay, Ma'am Lorna Danny Ubaldo, pati na rin si Manik Sangko. Maraming salamat po. Meron po tayong join membership button diyan para doon sa mga gusto magpa-members natin. At syempre, maraming salamat po sa lahat ng nanonood, tumatangkilik sa Joe Malone TV para sa issue ng bayan. Lumilipat unti-unti na tayo doon sa studio natin para mas maayos, malamig, may aircon, hindi na malamok. At nasa ganun, makapagbigay tayo ng komentaryo doon sa mga issue na nangyayari. Upisa na ng gaguhan eh. The more na papalapit yung 2028, gaguhan na po tayo mga kapatid. Plastikan, gaguhan, gamitan, damitan, lahat yan. Mararanasan natin habang papalapit ang 2028 national election. Gagamit na ulit sila ng kaaway, ng kakampi. Yung kakampi, aawayin nila. Yung kaaway nila, kakampihan nila. Nang sa ganun, manalo ulit sila. Gawa ka ng bitch, di ba? Nangyayari talaga yan sa Pilipinas. Sad to say. Real talk. Realidad. Babayaran, vote buying, ayuda, kung ano-ano pa, para lang makabalik sila sa lintik na upuan na yan. Ganun talaga, di ba? Mega love shoutout sa viewers natin, OFW. Maraming salamat po sa pagtangkilik. Kung saan man kayo napalop naroroon, pakicomment naman dyan sa baba kung sa kayo location. Singapore pa lang kasi yung napupuntahan ko. Sana makapunta din sa mga iba't ibang lugar na hindi na bumalik sa Pilipinas. Mega love shoutout sa viewers natin dito sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Kung nasa man kayo napalop, mga kayon, pakicomment naman dyan if you're watching from Switzerland, Japan, Hong Kong, Marinduque, Pampanga, Pangasinan, Angeles, Cavite, Maynila, etc. Bohol, Cebu, Davao, pakicomment dyan. Iisa lang ang sigaw natin.
Sabi ko nga doon sa mga Marcoses hindi nyo makukuha yung pagmamahal ng gaya ng pagmamahal na ibinigay namin dito sa taong to. Sige na, naging successful kayo doon sa pagkidnap o pagdala kay Tatay Digong sa dahig. Sige na, naging successful kayo. Pero it won't last long. Diba? Yung pagmamahal, hindi nyo kayang nakawin sa amin. Pwede, sige. Nanakaw nyo na si Tatay Digong Diba? Naipalipad nyo na dyan. Naidala nyo dyan. Naisakripisyo nyo na dyan. Binebutingan nyo kami dyan. Tatanggapin namin yan na maluwag. Pero yung pagmamahal, yun ang hindi nyo kayang alisin. Saka yung thinking, yung thoughts na alam namin na eto lang yung talagang nakagawa ng maganda para sa Pilipinas. Kayo, wala. Tahay kayo. Tahay kayo. Di ba? Meron akong ilang mga picture na nakita dito bago tayo pumunta doon sa, pumunta sa video natin. Eto kasi nagkakalat na ngayon. Trillanes, sinabing administrasyong Duterte ang mastermind na nangyari ngayong korupsyon sa DPWH. Ano na to? Expected na to. Expected. Ang aso naman talaga, walang yung ginawa yan kundi kumahulan talaga. Hindi nga marunong mangarap yun. Diba? Ine-expect ko na to na lahat talaga ibabato. Yung sinaing nyo, tingnan nyo. Baka kasalanan din ni Duterte yan pagka nasunod. Yung problema nyo sa buhay kung bakit kayo nade-depress, wala kayong pera, baka kasalanan din ni Duterte yan. Sige na, gawin nyo na lahat. Nakakainis kasi, wala naman talagang naniniwala na rito kay Trillanes. Pero may mga iilang kasi na kaya pang bilhin ng pera. Kaya marami pa rin kakampi at kumakahul-kahul pa rin ito. Kasi bakit kamo? Ito na lang common sense bakit laging tinitira yung Duterte? Kasi talagang gusto talaga nilang maalis yung Duterte sa 2028 para libre na nilang magagawa yung mga insertion na yan, yung mga ghost project na yan, di ba? Kaya ito mo lahat nililink kay Tatay Digong. Lahat na. Pati yung problema mo sa buhay, ilink nyo na kay Tatay Digong. Sige na. Huwag na kayong mahiya. Kung bakit depressed kayo, kung bakit 10 taon yung driver's license, yung seaman ba, 10 taon din ba, yung passport, 10 taon, isisi nyo na lahat. Wala namang problema, di ba? Pero kasi syempre kami nakakakita ng totoo at tunay na nagmamahal kay Tatay Digong. Wala pwede isisi nyo lahat sa kanya. Sige, wala namang problema. Kung di naman tayo matatapos dyan, sa sisihan na yan, lahat kay Tatay Digong, problema. Ibigay nyo na. Isisi nyo na, ibigay nyo na, sisihin nyo na, i-point finger nyo na si Tatay Digong. Expected naman namin na yan. Diba? Expected na. Yung kaso na kinakaso ni Trillanes kay Bongo, etc. Lalo-lalo na ngayon, ombudsman na si Boying. Nako, Diyos ko, santisima talaga. Oo, talagang lahat ibabato na. Ibabato na kasi may pagkakataon na sila, may kakampi na sila sa loob. Ito pa, dito sa Pilipinas, Davao is the most dangerous city. Yan po tayo. Bagamat, marami magko-comment sa atin, mga taga Davao. Sige nga, sabi ni, nakita ko lang to sa poster, alam nyo ba, dito sa Pilipinas, Davao is the most dangerous city. Paki-comment nga dyan sa baba. Hindi ko alam kung talagang sa kanya galing to, pero ang dami nagsisirculate na mga photo, na mga comment na ganyan nga. Kayo nang tatanungin ko, wag na sa akin manggagaling kasi di pa naman ako nanggaling ng Davao Singapore pa lang na nangpuntahan ko, Batangas, Bulacan, Teka Beach, Maynila. Hindi pa ako masyado nakakapagala. How I wish makakapaggala. Sige, paki-comment dyan sa baba. I know naman na wala naman na naniniwala rito, pero may mga iilang pa rin talaga na kayang bilhin para paniwalaan at kumampi sa kanya. Ganun katalamak at ganun ang kayang gawin ng pera sa tao. Kaya. Alam mo, nakakatawa nga, may napanood ako May napanood ako sa video sa Telegram na interview siya, tanong sa masa, na sinasabi, ganito yung tanong kung payag ka ba daw, ano ang reaction mo na binawasan yung budget ng OVP? Trabaho subjective yung hindi objective.
subjective yung goal eh. So, syempre, yung in-interview, although blurred yung muka, pero na-identified ko, kilala ko. Diba? At yung kilala ko na yon, minsan ko na rin nakakausap, ang sabi niya sa akin, Tatay Digong talaga ako eh. Aminado naman. Kaso, kailangan ko ng pera. Kaya hindi ko alam kung bakit napa-BBM ako. Di ba? Ganun ang kayang gawin ng pera. Lalong-lalo na pag inoperang ka na, let's say. Huwag na natin sabihin sige, daang libo, 100,000, 1,000, o isang maleta. Yung puking ina sinasabi nila na maleta na isang pera. Pag yan in-offer sa'yo, cold cash sa harapan mo, di ba? Babaligtad ka ba? Another day. Another POB. Di ba? Di ba? Marami. Diyos ko, Santissima. Hindi ko alam kung ano pa kaya. Alam mo, may nakausap ako, isa, Christian din. Ang galing din ang sinabi niya. Sabi niya, tol, wala na. Kumunoy na. Talaga. Example, yung mga corrupt na politiko sa DPW, etc. Kahit hindi sa DPWH. Despite the fact na ganun na yung nakukuha nilang pera, let's assume na ganun na yung nakukuha nilang pera, maleta. Diba? Maleta. May bagman ka, may maleta. Tapos the fact na hindi ka pa rin nakukontento doon sa isang maleta. Let's say, isang maleta lang. Huwag na yung marami, isang maleta. Ang nasa loob lang ng isang maleta is 30 to 40 million. Let's say na nakakuha ka ng isang maleta and you still hindi ka pa rin nakukontento. That's greedy. Diba? Knowing na maraming binabaha. Knowing na marami ang Filipino. How can you be so happy even though you have one double case o isang maleta na puno-puno ng pera na hindi ka pa rin masaya? Na hindi ka pa rin kontento? Kaya mong bumili 30 million, ilang iPhone 16, 17 naman kaya mong bilhin dyan. And still, hindi ka pa rin kontento. Nagnanakaw ka pa din. Diba? Sa Biblia, nagnakaw ka ng 100, nagnakaw ka ng 1,000, nagnakaw ka ng 100,000, nagnakaw ka ng 1 million, nagnakaw ka ng 2 billion, 1 billion, 1 trillion. Still the same. At hindi ka pa rin makukontento na makukontento. Wala, kumunoy na talaga baksak mo. Kumunoy na. Diba? Wala na tayong pupuntahan pa sa ganong klaseng greedy. Wala na. Pumunoy na, baksak nyo nun. Diba? Punta tayo kay Senator Dante Marcoleta. Senator, Ito muna pala. we've heard the denials coming from Senator Bongo. Dito po sa kaso na inyong isinampa sa Office of the Ombudsman, May kakampi sa ombudsman what ultimately pierces that denial that Senator Bongo has been telling the public? Unang-una, brazen lie yung sinasabi niya na wala siyang kinalaman kasi tatay at kapatid nga niya. Hindi to ordinaryong distant relative mo, no? Ang plunder law nga, very generous pa sila, up to 4th degree of consanguinity and affinity. Ito, first degree yung tatay niya, tapos yung kapatid niya, second degree. So ngayon, hindi niya pwedeng ikaila. Tapos 200 contracts ito, more than 100 nung presidente, tapos almost 100 nung nasa Davao City pa lang. Yung pag-follow up mo pa lang ng mga cheque doon sa City Hall, hindi pa kayo nagbubungguan doon? Di ba? Tapos, ganito yan. Kahit nasabihin mo kung anong assertion mo, wala kang kinalaman, wala kang influensya, the law is very strict. Pag may kamag-anak ka na nagne-negosyo doon sa sa isang area mo na meron kang influensya, dapat hindi sila magnegosyo doon. So, for example, nung nasa Davao pa lang si Duterte, siya yung executive assistant, sana sinabihan niya yung kamag-anak niya na doon kayo sa Visayas o sa Luzon magnegosyo or sa private sector. Ganun din, nung presidente na siya, si Duterte at special assistant si Bongo, dapat sinabihan niya yung tatay niya at kapatid niya na mag-private sector muna kayo kasi nasasakupan na ni Duterte na talagang alter ego siya buong mundo, di ba? Even hanggang ngayon na senador siya. Ganun lang kasimple yun. Hindi natin sinasabing huminto ng pagnenegosyo yung kamag-anak niya, pero dapat hindi dun sa nasasakupan niya. Ganun lang po yun. Oy, number 1 si Senator Bongo, number 1 nung 2025 election, di ba?
malakas si Bongo. So, isa na rin yan sa tinik sa 2028. Kaya talagang bubuhayin, gagawan ng mga kung ano-ano mga pwedeng ikaso. Talagang in short, sisirain. Even, I don't know kung next year yung eksakto, pero syempre matatapos na yung 1 year na ban rule doon sa impeachment case. Magkakaso ulit yan. Nakikita ko magkakaso. Hindi titigil yan. Hindi titigil yan hanggat hindi pa nila napapabaksak, madudurog si BP Inday Sara. Kasi alam nila 2028 mamamayagpag ito. So ang chismis kasi, although masyado pang maaga, pero hindi. Mabilis na lang ang panahon ngayon. Kung si BP Inday Sara ang tatakbo presidente, ang baka ang BP niya, etong si Bongo. Yan malamang yan ang BP niya. So sa kabila naman, si Hontivirus, baka si Speaker din, tatakbo, di ba? O, hindi kasi alam ngayon eh. Hindi kasi reliable hindi naman nanalo yan. Kasi nagkalat na yan eh. Di ba? Hindi man, kung kakampi mo ang Comelec, pag may kakampi ka, tayo na pwede, di ba? Pwede. Pero kung tao mamimili, malamang talo ka sa talo. Hindi ka lang tao, malamang pinagmumura ka pa. Di ba? Kaya yung mga issue nabubuhay. Di ba? Alam nyo naman yan. Yung mga isyong patay na, solve na, bubuhayin, di ba? Gigisingin, ikakaso ulit, hahalungkatin ulit, lalo na may kakampi na sila sa loob, ombudsman pa, di ba? Kumbaga yung pwesto ng mga kalaban ngayon, ang gaganda ng mga pwesto. Totoo naman, ang gaganda ng mga pwesto. Ang kalaban ng nila, isa lang, BP Inday Sara. Sila Bongo, sila Robin, sila De La Rosa. Damay na lang yan eh. Damay na lang yan doon sa main goal at na karakter na gusto nilang sirain. Walang iba kundi si BP Inday Sara. Baka nga next year, since na ombudsman na si Boying, malamang yan, lalakarin na nila yung ICC ni De La Rosa sa kanil Bongo. Maniwala, Diyos tanga yan Even though hindi sila yung main target, madadamay din sila. At kayang-kaya nilang gawin yun. Nagawa nga nila kay Tatay Digong eh. Di ba? Kaya kayang-kaya din nilang gawin yan kay De La Rosa. Kay Bongo. Di ba? Di ba nga, si Garma gagawin pa nilang witness sa ICC. Di ba? Tapos si Trillanes nagkaso ngayon kay Tatay Digong ulit, plunder, at pati na rin kay Senator Bongo. Si Robin medyo malayo-layo, pero kakasuhan din yan, maghahanap lang ng butas siya. Si De La Rosa, meron din yan, sigurado. Lahat, even vlogger, even kami, they will try to intimidate us para huminto kami. Mahina lang yung channel ko eh. Mahina lang yung channel ko. Pero kung malakas to, malamang sapul din ako. Di ba? Kaya pagka tinitingnan nila may mga watcher yan, hindi yan tumatrabaho ng solo lang. Ano yan, tanga? Hindi eh. May mga may mga on the wings of love yan na, sige, check nyo yung mga vlogger na malalakas. Pagka mahina, iyaan nyo muna. Wala pa namang yan eh. Pag lumakas na, silipin nyo back, intimidate nyo, kasuhan nyo, pak. Hanapan nyo ng butas. Hintayin nyo makapagbitaw ng salita. Pag nakapagsalita, boom, kaso, tahimik ka ngayon. Ang problema, hindi nila tayo mapapatahimik. Tulungan nyo na lang ako. Diba? Pero hindi tayo mapapatahimik kasi katwiran ko, kung ano yung tama, huwag katakutan. Totoo. Kung ano yung mali, doon ka matakot. Ang problema kasi ngayon, yung paggawa ng tama, yun ang yung nakakatakot. Yung paggawa ng mali, yun ang yung sinusuportahan. Di ba? Biri mo, gano'n na lang nilang ginago yung pera ng bayan. Nilagay sa DPWH. Kaya pala laki ng budget ng DPWH. Tapos, kinaltas nila ng kinaltas doon sa sa PhilHealth, sa DepEd, sa education. Ang pinondohan nila yung mga unprogram pa, DPWH pa, para makakuha nila yung pera, insertion, makakuha nila yung percentage nila, tapos magamit nila sa 2028 o pambili ng tao. Alam mo, pag mahirap ka, dumampot ka ng pulubi dyan sa labas, bigyan mo ng pera, babalik ka sa'yo eh. Parang parang aso, pusa na stray. Pusa, pakainin mo. Bukas, nandiyan dyan. Maya-maya lang, nandiyan dyan ulit yan kakain. Nandiyan dyan, nakaganon sa'yo. Even aso. Nagagawa na rin niya sa tao. Pakainin mo yung tao.
Bigyan mo ng pera, utusan mo. Yan, utusan mo na lang. Bili mo ako ng yung 100 sa'yo na. Maniwala ka sa hindi. Babalik niya sa'yo. Ganun pa. Baligit pa lang yung binibigay mo. Paano pa pag malaki na yung binigay mo? Baka putsang ina, humalik na sa'yo yan. Tayo na. Di ba? Baka sumaludo pa yan sa'yo. Init na issue, ombudsman. Ayan. Yan! Oo. At teka lang, kanina po ata ay pumunta ng Senado ang ating ombudsman. Nandun ba kayo para magdepensa ata ng kanilang budget? Nakita ko sa video, Sen. Parang si Senador Serwin Gatchalian lang eh. At, doon sa, di ba, Ang chairman ng Finance Committee. tapatan yan, di ba? Oo. Dito yung ahensya, sa harap mga senador. May video tayo, pakita mo nga. Isa lang ang senador na nandun eh. Ganon? Kung hindi ako nagkakamali puro bakante yung katabi ni Senador Gatchalian eh. Kahit huwag nang ipakita, naniniwala ako simula nung Lunes, Opo. Martes, Miyerkules hanggang kahapon. Kaming dalaw lang ni Sir Win eh. Ganun ba? Ako lang ang Hindi kasama sila niya. interesado sa budget briefing ng mga ahensya po. Kasi kanina naman, ang dami ko namang dapat na gawin pa. Committee on Doon Finance. sa mga kasama ko, Ayun, kayo naman ang pumunta. Akala kasi namin, marami rin ako nakita sa social media, akala, binoykot si Ombudsman ng mga senador. Ayun pala, ganun talaga ang sitwasyon, Sen. Hindi ganun na sitwasyon. Dapat talaga, marami naman. Kaya lang, Yan mag-isa lang Oo nga. di ba nyo nakita nung yung DOE? Kami Opo. dalawa lang. May dumating na dalawa, tapos umalis din. Pagkatapos yung DOJ. Opo. Ganun din. Opo. Bali, marami yun eh. Mula nung Lunes eh. Lunes, Martes, Miyerkules, hanggang Huwebes. Parang dalawa nga lang po kayo ng chairmanship. Kanina pupunta sana ako, kaya lang, ang dami kong meeting sa umaga. Committee on Finance Sabi ni yan. Ombudsman, Ata. ay, salamat, wala. Pero kapag ano ba ang sitwasyon dyan, sir? Kapag ganyan, budget briefing lang, hindi pa naman talaga yun yung final na budget ng isang ahensya. Briefing lang, kasi kinakailangan tanungin mo sila, bakit ganito yung Budget. budget ninyo? Bakit ito? Ganyan. Okay. 6 billion yata yung budget na hinihingi ng Ombudsman. Well, Di mabuti wala ako dahil kung siguro nandyan ako, marami akong may tatanong sa kanila. opo. Di ba? Ina-expect nga nila, sir, nandun kayo kasi nung mga nakaraan, Ang in-expect kong nandyan, si Senador Joel. Ayun nga, Di ba napabalita na mukhang si Ombudsman Boying ay pupunta sa Senado may daladalang sulat. para sa ganun ay iabot yata yung sulat Opo. na kung saan ay pinatatanggal si Senador Joel bilang senador. Opo. Yan ang nakita ko. So, in-expect ko na si Senador Joel ay nandun. Ay siguro, napansin niya, hindi wala na dapat ipakipagtalo kasi mukhang hindi na ata itutuloy ni Ombudsman Boying ang sulat dahil sa napatunayan na palang na-discovering dismissed na pala. Yung ang kaso. kaso 2019 pa. Yung kasong kinaharap ni Senador Joel Villanueva. Parang nabigla pa si Ombudsman Boying na na-reverse pala. Kasi Nakakapagtaka naman yan. Bakit? Hindi mo ba tinignan muna bago ka nagpasya Yun na nga. na gumawa ng isang hakbang para yung hakbang na yun tatanggalin mo ang isang senador. Hindi mo ba pinag-aralang mabuti yun? dapat nga nag-due Hindi naman diligence pa lang siya, di ba? Hindi lang. Pati ba yung mga kasama niya, hindi niya tinanong? Oo, yung tinanong niya, hindi rin alam ng mga kasama. Malamang po. problema Sen, may nilabas na clearance Mahiya. September 9, 2025 Ombudsman na wala na nung kaso doon, na pending. Ako ang Iba naman yung clearance. Oho. Iba yung pinag-uusapan yung kay Senador Joel. Oho. Kay Senador Joel, panahon pa ni... Conchita Carpio Morales. Panahon pa ng predecessor ni Duterte. Ombudsman Martires. Yes. Opo. Martires pala. 2016 yun, napagkamalan yatang nagkasala si Senador Joel kasi ang pinagbasihan isang communication na parang 10 million nata ng Opo. kanyang PIDAP ay pinagamit sa mga Napoles. Yes. Opo. Ang problema, yung ginamit na... Ito, base lang sa mga accounts na nababasa ko. Opo. Letterhead. Yung letterhead na ginamit ay Buhay Party List. Opo. Samantalang si Senador Joel ay Sibak. Sibak, opo. At pagkatapos, yung pirma niya yata doon na nag-endorse nga ng project, kinwestiyon niya sa NBI. Tama po. Napatunayan naman na hindi niya pirma yon. Pineki daw pala. So ito naman kasi 2016 pa yung order ni Dismiss yun, no? Ombudsman Morales. Conchita po yan. Conchita Morales. Ano ba? Tama po, Conchita Carpio Morales. Conchita Carpio Morales. Yes po. 2016 pa yon. Yes. Oho. Kaso, nakapag-motion for reconsideration si Senator Joel. Opo. Hanggang sa mag-retire naman yung isa at napalitan siya ng bagong ombudsman. Oho. So 2019, nung mapagpasyahan, na ni-reverse pala yung naunang order ni Conchita Morales. Yes, Conchita opo. Carpio Morales. Oho. Ang pinagbasihan nga yung
hindi niya pirma yon at mali yung letterhead. Opo. Sa mga tweet, napalitan yung desisyon. Yes. Okay, nung makita siguro gano'n, hindi na siya tumuloy sa Senado. Hindi ba? Pahiya eh. Kasi daw, meron pa rin pa sa Meron siya sinasabi. ginawa daw po yung pasikreto eh. Secret decision daw po yun eh. Eh sabi naman ni Ombudsman na Uncle Sam Martires, Martires. paano secret eh, nandun nga sa System. system nila na isang click mo lang, makikita mo na dismiss na pala. Saka makikita mo. CCMS. CCMS, ayan, opo. Di ba? Yes po. Oh. Naka-computerize pala naman niya na mukhang nagkulang lang sa due diligence Parang nga. case category management system. Yan, opo. Na isang pindot lang pala dyan, makikita pala lahat Nasa ng kaso. system yun eh. At saka, alam mo, ang batayan ng hindi yung publicity. Opo. Kung hindi yung recording. Oho. So, ang tanong mo, na-record ba? Okay. Record na record. Nasa CCMS eh. Oho. Hindi naman hindi pinabli, sikreto na. Meron man kasi taong ayaw naman magpapublish. Halimbawa, si Joel, sinabi niya, total, nanalo naman siya. Nagpakatahimik na lang. Tahimik na lang, oo. Si Ombudsman Martires naman, tahimik naman yung tao na yun. Wala naman gusto magtanong sa kanya, siguro naman. Nagawa ko na yung tungkulin ko. Sabi niya ko, ba't na ako magsasalita? Basta naka-record. Ng predecessor niya. Naka-record na naman. Ayan, yung daldal ng daldal yun eh. kasi nung ng bago ngayon, gusto rin mong magpamedya. Akala nila yung kadadaldal mo, tsaka yung kaka-interview mo sa media, yun ang nagbibigay ng puwersa o efficacy doon sa desisyon. Hindi po yun. Papogi. Sukat na ang desisyon po ay dumaan sa proseso at na-record ng tama. At tinignan ng record. Pinindot mong ganyan, nandun talaga. Tapos na yun. Walang sikreto doon. Yes. Pahiya Kung nandun ako, nagtalo na naman kami. Kasi tinatanong niya yung karap ng media eh. Okay ba, alam niyo ba na na-dismiss? Mga batang media ata hindi rin po namin alam eh. Na na-dismiss pa na yung kaso. Yun mo talaga. Bakit requirement po ba yung nalaman ng media? Hindi nga. Yun nga ang Sana po pangyari. nakalagay yun. Kailangan po ba Malaman pa. Ilathala, obligado bang ilathala yun sa mga payagan? Oras lang na naka-record. Sa isang malapad na periodiko ng mga ilang araw. Ganun Hindi ba yun? naman nata requirements po yun, ano? Hindi requirement. Well, Di ba? Yan yung sinasabi natin na papogi. Di ba? Papogi ni Boying. Napahiya ka ngayon. Talaga malupit din to si Senator Rodante Marcoleta. Talagang pucha, kahit na ganyan ang edad niyan, malawak ang neurons niya. Well, hindi naman bago to. Talaga naman lahat ng nakadikit, kahit aso na nakadikit sa DDS, talagang titirahin. Titirahin lahat. Maliit ka man na boses o malaki man, how much more kung senador ka na DDS ka, kilala ka ng malalapit sa Duterte, talagang masasampulan at madadamay ka. Kasi yun naman talaga yung goal nila eh. Yun naman talaga yung plano nila na alisin sa larangan ng politika ang mga Duterte. Sa tingin ko kasi bakit mo pag-aaksayahan ng panahon, ng pera, ng salita, ng kung ano-ano man ang isang Inday Sara Duterte kung alam mong mahina? Anong sabi ni Senator Peter Cayetano? Kung ayaw nyo kay Sara, talunin nyo na lang sa 2028. Di ba? Laban ng galing sa galing. Kumbaga sa basketball, wag mo nang okay lang yung physical sa basketball. Basketball is a physical game. Pero yung personalan, wag. Labanan mo galing sa galing. Ganun din sa politika. Magaling ka, magaling yung kalaban mo, talunin mo sa galing. Di ba? Bakit ito parang ang labanan, parang character assassination? Parang ang labanan hindi nagaling. Puntiryahan na, personalan na, halungkat. Para ka naghahalungkat ng mga plastic sa malaking basurahan ng kalakal. 'Di ba? Pilit mong hahalungkatin yung basura ng iba para maibato mo ulit sa kanya. 'Di ba? Lalo na ngayon, ang ombudsman si Boying, maraming ibabato yan. O i-ICC yan malamang si Bongo. I-ICC yan malamang si De La Rosa. Diba? Si Marcoleta, nauna nang nasampulan, tinanggal as chairman of the Blue Ribbon. Tignan nyo. Pero confirm November 17, ang resume ng Blue Ribbon. Ang chairman nata si Pampilo Lacson. Patay. Diba? O ang Senate President, diba? Tinanggal din. Pinalitan ni Senator Tito. Ang galing. Yeah. Move. Kumbaga sa chess, wala pang umaatake.
ilalagay pa lang yung mga, ano tawag doon, karakter sa bawat posisyon. Yun ang analyzation ko. Sa bawat posisyon. Pagdating nung time na inaabangan nila, doon sila susugod at kakain hanggang sa ma-checkmate nila yung king and queen. Diba? Yan. Mind games eh. Pagalingan din talaga, no? Pucha, minsan nga, parang nawawala na yung boses ng tao. Na hindi, ito ang gusto namin. Tatay Digo Duterte ang gusto namin. Botohan na lang tayo. Eh, ang problema kasi, pagdating ng botohan, nagkakaroon ng magikan eh. Pag botohan lang, wala nang magikan. Hindi yung biglang hindi na pinili, natalo, tapos dinisqualify yung nanalo, o siya yung nanalo. Diba? Parang yung sa Manila 6th District, nanalo si Joel Chua as congressman. O na-disqualify, tapos ang nanalo yung hindi binoto. Ang nanalo yung natalo. Kumbaga, sa basketball, hindi dumating yung kalaban. Sa liga ng basketball, hindi dumating yung kalaban. Panalo kayo by default. Hindi kayo pinagpawisan. Hindi nyo napakita yung galing nyo, pero nanalo kayo. Panalo by default. Ganun nangyari doon sa Manila 6th District. O, bakit ka mo? O, na-disqualify si Joel Uy, pero siya yung pinili ng distrito sa isa Maynila. Siya ang pinili. Si Abante ang hindi napili, pero siya pa rin yung pinaupo ang puta. Ay, saan ka nakakita nung gano'n? Ganun din. Ipapwesto talaga nila lahat. Malapit na. 2025, 2026. Yung 2027, para sa akin, ghost na to. Wala na mangyayari sa 2027 kundi gapangan, preparation sa election, filing ng COC. Wala na yan. Ano na yan? Ano ba tawag doon? Invalid na yan in 2027. 2026 pwede pa. 2027, wala. Preparation na lang yan para sa 2028. Kaya naka-ready rin yung channel natin. Naka-ready yung channel natin dahil sigurado mainit at maganda yung mga labanan. At sigurado maraming issue ng bayan na kailangan natin pag-usapan, hanapin yung solusyon, pilit himahimayin, pilit natin intindihin kahit ayaw nilang intindi sa atin kung ano talaga yung nangyayari sa gobyerno natin. Pero isa lang yung malinaw eh. Basura. Dahil sa dami ng mga korap na politiko, eh talagang hindi tayo aasenso. Di ba? Nakakalungkot dahil wala. Tatrabaho lang tayo na magtatrabaho habang sa ikamatay ng natin. Maraming salamat sa pagkikinig. Babalik po ang issue ng bayan. Ating pag-usapan, Joe Malone TV. Maya-maya lang.